Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa katapatan at pamilya? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tibay ng puso. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay ang pagkakanulo mula sa mga taong inaasahan mong magiging iyong lakas. Paano kung ang mismong mga kamay na dapat sana'y nag-aalaga sa iyo ay siya palang unti-unting kumikitil sa iyong buhay? Ating tuklasin ang kwento sa likod ng mararangyang pader ng Hacienda Esmeralda. Isang malakas na kalabog ng metal na tumama sa marmol na sahig ang bumasag sa katahimikan ng malawak na silid. Napapikit ng mariin si Ginhawa, ang mga kamay niya'y mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang uniforme. "Oh my God, I'm so clumsy." Ang tinig ni Vanessa Dama Soliman ay puno ng pagkukunwaring pagkagulat. Nakatayo ito sa tabi ng kama. Ang kamay ay nakatakip sa bibig, habang ang laman ng food tray, ang sopas, kanin, at hiniwang isda para sa pananghalian ni Doña Perlas ay nagkalat sa sahig. Mula sa kanyang kinatatayuan sa may pintuan, kitang-kita ni Ginhawa ang lahat. Hindi yun aksidente. Sinadya ni Vanessa na itabig ang tray. Nakita niya ang panandaliang nanggisi sa mga labi nito bago ito nagpanggap na nataranta. "Naku, Mami, I'm so sorry. Ang dulas pala ng kamay ko." Patuloy ni Vanessa, ang boses ay tila pulot sa tamis, ngunit may kamandag na nakatago. Lumapit ito sa nakahigang si Doña Perlas at hinaplos ang buhok nito. "Don't worry, I'll ask Hawa to clean this up. Mukhang magpapalipas ka muna ng gutom, Mami. Diet ka muna for today, ha?" Walang magawa si Doña Perlas. Ang dating makapangyarihang matriarka ng pamilya Soliman, ang babaeng kayang magpatiklop ng mga negosyante sa isang salita lamang, ay isa na lamang lumpong katawan sa ibabaw ng kama. Mula nang atakihin siya ng matinding stroke, tanging ang kanyang mga mata at isipan na lamang ang nanatiling buhay. At sa mga matang yon, nakita ni Ginhawa ang isang bagyo, isang sigaw ng galit, pakiusap at kawalan ng pag-asa. "Hawa, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Linisin mo to. Bilis!" Utos ni Vanessa. Sabay talikod at lumabas ng silid na parang walang nangyari. Nagmamadaling kumuha ng panlinis si Ginhawa. Habang pinupulot niya ang bawat butil ng kanin at basag na piraso ng plato, bumalik sa kanyang alaala ang unang araw niya sa hasyenda. Isang bagitong katulong mula sa probinsya, takot na takot sa laki ng bahay at sa karangyaan nito. Ngunit si Doña Perlas, sa kabila ng pagiging strikto, ay may gininto ang puso. Naaalala pa niya nang bigyan siya nito ng perang pampaaral para sa kapatid niyang bunso. "Ang pamilya ang pinakamahalagang yaman, Ginhawa," sabi nito sa kanya noon. "Huwag mo yang pababayaan, pamilya." Napatingin si Ginhawa sa kanyang amo. Ang pamilya na mismong pinag-alayan ng buhay ni Doña Perlas ang siyang unti-unting pumapatay dito. Nang matapos maglinis, palihim na lumapit si Ginhawa sa kama. Tiningnan niya ang mga mata ni Doña Perlas, isang bahagyang pagkurap. Iyon ang kanilang lihim na senyales, isang pagkurap para sa oo, dalawa para sa hindi. Sa mga nagdaang linggo, ito ang naging paraan nila upang magkausap. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo Sidro, ang nag-iisang anak ng Donya. Ang tindig nito'y magilas, ngunit ang mga matay kasing lamig ng yelo. "Mami, kamusta ang pakiramdam mo?" tanong nito. Ngunit hindi man lang hinintay ang anumang senyales mula sa ina. Dumiretso ito sa bintana. "You know, Vanessa and I were talking. Itong pag-aalaga sa'yo, sobrang nakakapagod. We need to find a more permanent solution." Kasunod niyang pumasok si Vanessa, may daladalang baso ng tubig. "What Sid is trying to say, Mommy, is that maybe it's time for you to rest. For good." Biglang nahirapang huminga si Doña Perlas. Ang dibdib niya'y sumisikip
At ang mga mata niya'y nanlalaki, nakatingin kay ginhawa, pakiusap, tulong. Sir Sid, si Donya po hindi makahinga. Nag-aalalang sabi ni ginhawa. Ngunit iwinasiwas lang ni Sidro ang kanyang kamay. Hayaan mo siya. Drama lang yan. She'll be fine. Pinigilan ni ginhawa ang mga luha. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Doña Perlas. Nang gabing iyon, gaya ng dati, nagpaiwan si ginhawa sa pasilyo sa labas ng silid ni Doña Perlas. Kunwari nag-aayos ng mga gamit. Alam niyang sa oras na yon nag-uusap ang mag-asawa sa library, nakatapat lamang ng silid. Bahagya niyang iniwang bukas ang pinto ng silid ng Donya at doon nagtago sa dilim. Narinig niya ang boses ni Sidro at Vanessa. The lawyer said apektado na raw ang pag-iisip ni Mommy dahil sa stroke. Sabi ni Sidro, madali na lang nating mapapatunayan sa korte na she's mentally incapacitated. Once that happens, I will have full control of everything. Good. Pero paano natin mapipirmahan yung mga papeles ng last will and testament? Kailangan natin yon para masigurong sa atin lahat mapupunta ang mana without question. Sagot ni Vanessa. I have a plan. Wika ni Sidro. Kukuha tayo ng notaryo na bayad natin. We will just press her thumb onto the documents. Sino ang makakaalam? Isang lumpo na hindi makapagsalita. Narinig ni ginhawa ang halakhak ng dalawa. Isang halakhak na tila nagmumula sa impyerno. Nanginginig ang buong katawan ni ginhawa, hindi sa takot, kundi sa galit. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at gasgas ng cellphone. Nanginginig ang mga daliri niya habang pinipindot ang record button. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang iligtas ang babaeng itinuring siyang pamilya. Habang itinatago niya ang telepono, pabalik sa kanyang bulsa, hindi niya namalayang may nag-text. Isang promotional message mula sa isang telco. Bzzzt! Ang mahinang pag-vibrate ng telepono ay lumikha ng isang maliit na ugong sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng library, biglang natigil ang tawanan. Ang katahimikan ay nakakabingi. At mula sa kadiliman, narinig ni ginhawa ang malamig at mapanuring boses ni Sidro. Sino yan? Sa bilangguan ng sariling katawan, ang tanging magagawa ni Doña Perlas ay magmasid at makinig. Narinig niya ang tanong ni Sidro, matalas at puno ng pagbabanta. Naramdaman niya ang pagtigil ng hininga ni ginhawa sa dilim. Sa loob ng kanyang isip, isang sigaw na walang tunog ang kumawala. Tumakbo ka ginhawa, iligtas mo ang iyong sarili. Ngunit hindi tumakbo si ginhawa. Narinig ni Doña Perlas ang mahinahong pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Sir Sid, ako po. Tinitingnan ko lang po kung kailangan ni Donya ng kumot. Wika ng dalaga. Ang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit may sapat na katatagan upang hindi magpahalata. Isang sandali ng nakakabinging katahimikan. Magtrabaho ka na lang ng maayos. Huwag kang pakalat-kalat. Sagot ni Sidro bago muling isara ang pinto ng library. Nakita ni Doña Perlas ang anino ni ginhawa na mabilis na nawala sa pasilyo. Isang buntong hininga na hindi niya kayang ilabas ang nanatili sa kanyang dibdib. Ligtas ang dalaga. Sa ngayon, nang muling bumalik ang katahimikan, iniwan nitong kasama si Doña Perlas ang kanyang mga alaala. Ang mga pader ng silid ay tila naglaho at dinala siya ng kanyang isipan pabalik sa nakaraan. Isang araw. Halos 30 taon na ang nakalilipas, ang bigat ng isang maliit na sanggol sa kanyang mga bisig. Ang amoy ng gatas at pulbos, ang maliliit na daliring mahigpit na nakakapit sa kanyang hintuturo. Iyon ang unang pagkakataon na binuhat niya si Ricardo Sidro. Pagkatapos ng sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang bugtong na anak, ilang araw lamang matapos itong isilang, si Sidro ang naging sagot sa kanyang mga dasal. Isang anghel na ipinadala upang muling buuin ang kanyang nawasak na puso. Mula ngayon, ikaw na ang aming mundo. Bulong niya sa natutulog na sanggol. Kasama ang yumaong asawa,
Isinumpa nilang mamahalin at ituturing itong tunay na anak, higit pa sa kanilang mga sarili. Ang katotohanan ng kanyang pinagmulan ay isang lihim na ibinao nila ng malalim sa pag-aakalang ang pagmamahal ay sapat na upang burahin ang anumang bakas ng nakaraan. Ngunit kailan nagsimulang magkamali ang lahat? Ang alaala ay naputol at napalitan ng isang mas kamakailan lamang na tagpo. Ang malamig na tinig ni Sidro, ang mismong tinig na dati naglalambing sa kanya, ay nagsasabing, "Maybe it's time for you to rest. For good." Isang punyalang tumarak sa kanyang puso. Ang kanyang anghel, ang kanyang mundo, ay siya na palang naghahangad ng kanyang kamatayan. Isang tahimik na sigaw ang muling umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang paralisadong katawan. Ang pait ng pagkakanulo ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sakit na kanyang nararamdaman. Sa gitna ng kadilimang yon, isang sinag ng liwanag ang dumating. Kinaumagahan, habang wala si Sidro at Vanessa, pumasok si Ginhawa sa silid. Sa ilalim ng pagbabantay ng mga CCTV camera, kumilos ito ng normal. Nag-ayos ng kumot, nagpunas ng mga muebles. Ngunit nang mapatapat ito sa gilid ng kama, kung saan hindi abot ng lente ng kamera, isang napakabilis na kilos ang ginawa nito. Isang piraso ng biskwit, palihim na isinubo ni Ginhawa sa kanyang bibig. Ang simpleng tamis at pagkalutong niyon ay tila nagbigay ng bagong lakas sa nananamlay na diwa ni Doña Perlas. Hindi lang yon pagkain, iyon ay isang mensahe. Isang mensaheng nagsasabing, "Hindi ka nag-iisa, nandito ako." Sa mga sumunod na araw, nakita ni Doña Perlas ang pagbabago kay Ginhawa. Ang dating mahiyain at laging nakayukong dalaga ay nagkaroon ng bagong determinasyon sa kanyang mga mata. May takot pa rin doon, ngunit natatabunan na iyon ng isang tapang na ngayon lang nakita ni Doña Perlas. Isang hapon, habang nagpapanggap na inaayusan siya ng buhok, naramdaman ni Doña Perlas ang isang bagay na idinulas ni Ginhawa sa kanyang palad. Isang maliit at lukot na papel. Gamit ang natitirang lakas, ikinuyom niya ang kanyang kamay bago pa man may makakita. Nang gabing iyon, sa ilalim ng dilim ng kanyang silid, dahan-dahan niyang sinubukang buksan ang kanyang palad. Ang simpleng kilos na ito ay parang pagbuhat ng 1 toneladang bakal. Nang sa wakas ay magawa niya, kinapa ng kanyang mga daliri ang papel. Hindi niya ito makita, ngunit alam niya kung ano ang nakasulat doon. Iyon ang pangako ng paglaya. Iyon ang simula ng pag-asa. Biglang bumukas ang ilaw. Napapikit si Doña Perlas sa biglaang liwanag. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Vanessa. Suot ang isang mamahaling damit at may ngiti sa mga labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Good evening, Mommy. Nag-enjoy ka ba sa iyong beauty sleep?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Habang papalapit si Vanessa, napansin nito ang nakakuyom na kamao ni Doña Perlas sa ibabaw ng kumot. Ang mga mata ng manugang ay kumitid, puno ng pagdududa. Sabi ni Vanessa. Ang boses ay biglang naging seryoso. Dahan-dahan itong lumapit sa kama. Ang mga mata ay nakatutok sa kamao ni Doña Perlas na tila isang lawing nakatiktik sa kanyang biktima. "Mukhang may hawak kang mahigpit, Mommy." Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong sistema ni Doña Perlas. Ipinako niya ang kanyang mga mata sa kisame. Nagdarasal sa lahat ng santo na huwag sanang mapansin ni Vanessa ang kanyang panginginig. Huwag. Pakiusap. Huwag. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Iniabot ni Vanessa ang kanyang kamay. Ang mga kuko na perpektong napinturahan ng matingkad na pula ay dahan-dahang bumaba patungo sa kamay ng Donya. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang pagtibok ng puso ni Doña Perlas ay halos bumasag sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang malamig na pagdampi ng mga daliri ni Vanessa sa kanyang balat.
Anong tinatago mo dyan, Mommy? Tanong ni Vanessa. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. Sinubukan nitong buksan ang kanyang mga daliri, ngunit buong lakas na nanlaban si Doña Perlas. Ang maliit na piraso ng papel na iyon, ang kanyang tanging pag-asa. Hindi niya hahayaang makuha ito. Ang pagmamatigas ni Doña Perlas ay lalo lang nagpaalab sa pagdududa ni Vanessa. Mas diniinan nito ang pagpilit na buksan ng kanyang kamay. "Don't be stubborn. Matanda ka na," sabi nito. Ang pagkainis ay gumuguhit na sa kanyang boses. At sa sandaling iyon, nang malapit nang bumigay ang lakas ni Doña Perlas, isang boses ang pumutol sa tensyon. "Ma'am Vanessa!" Sabay silang napalingon sa pintuan. Si Ginhawa, may dalang isang baso ng tubig sa tray. Ang mukha nito'y blangko, ngunit ang mga matay alisto. "Ano?" Inis na tanong ni Vanessa. Binitawan ang kamay ng Donya. "Pinapatanong po ni Sir Sid kung anong gusto ninyong inumin para sa dinner. Wine po ba o juice?" Magalang na tanong ni Ginhawa. "Juice! Just get me some juice!" Sigaw ni Vanessa. Ang atensyon ay ganap nang naalis sa kanyang biyenan. Lumakad ito palayo sa kama. Ngunit hindi pa tapos si Ginhawa. Sa isang kilos na puno ng sinadyang pagkam-clumsy, bigla niyang naitabig ang tray. Ang baso ng tubig ay tumalsik at nabasag sa sahig, malapit sa paanan ni Vanessa. "Ano ba?" Tili ni Vanessa, napatalon palayo. "You useless girl! Tanga-tanga ka talaga! Look at my shoes! Nabasa!" "Naku, pasensya na po, ma'am. Pasensya na po," sabi ni Ginhawa. Mabilis na yumuko upang pulutin ang mga bubog. Sinisiguradong nakukuha niya ang buong atensyon ni Vanessa. Ang eksenang yun, ang nagkakalat na tubig, ang basag na salamin, ang galit na si Vanessa, ay ang perpektong distraksyon. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na naidulas ni Doña Perlas ang maliit na papel sa ilalim ng kanyang unan. Nang sa wakas, ay umalis si Vanessa. Nagkatinginan ang dalawa, ang amo at ang katulong. Walang salitang namutawi, ngunit sa kanilang mga mata, isang kasunduan ang nabuo. Isang alyansang isinilang mula sa pang-aapi at pagnanais para sa hustisya. Ang munting hakbang ng pag-asa ay naitawid na. Ngunit pareho nilang alam, ang pinakamabigat na bahagi ng laban ay hindi pa nagsisimula. Matapos ang insidente sa silid, ang galit ni Vanessa ay tila bagyong hindi humuhupa. Bawat utos nito kay Ginhawa ay may kasamang pag-irap at masasakit na salita. Ngunit para kay Ginhawa, ang bawat insulto ay tila hangin na lamang na dumadaan. Ang kanyang isip ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang maliit at lukot na papel na ligtas ng nakatago sa ilalim ng unan ni Doña Perlas. Kinabukasan, sinamantala ni Ginhawa ang pagkakataon. "Ma'am Vanessa, ubos na po pala ang imported na tsaa na iniinom ninyo tuwing umaga," sabi niya habang naghahanda ng almusal. "Kailangan ko na pong mamalengke." Tiningnan siya ni Vanessa mula ulo hanggang paa. "Wala ka talagang silbi. Sige, umalis ka. At bilisan mo, ayokong naghihintay." Iyon na ang hudyat na kanyang kailangan. Sa halip na sumakay sa sasakyan ng hasyenda, pinili niyang maglakad palabas ng malaking tarangkahan. Ang bawat hakbang palayo sa mansyon ay isang maliit na tagumpay. Ngunit kasabay ng pakiramdam ng kalayaan ay ang matinding kaba. Pakiramdam niya'y may mga matang nakasunod sa bawat kilos niya. Dumiretso siya sa pinakamalapit na palengke. Ang ingay ng mga tindera, ang amoy ng sari-saring paninda, at ang siksikan ng mga tao ay nagsilbing perpektong takip para sa kanyang misyon. Sa isang madilim na eskinita sa gilid ng palengke, natagpuan niya ang kanyang hinahanap, isang luma at kinakalawang na public payphone. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang ilang barya mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya muna ang paligid bago maingat na inilabas ang kapirasong papel na may numero. Dinayal niya ang mga numero, ang bawat tunog ng pagpindot
ay tila dagundong sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng 3 ring, isang boses ng lalaki ang sumagot. Matigas, professional at walang emosyon. Bonifacio Law Office. This is Attorney Lacan Bonifacio speaking. Attorney? Nanginginig na panimula ni Ginhawa. Yes, speaking. Who is this? Ako po si Hawa. Ginhawa Reyes po. Pabulong niyang sabi, ang isang kamay ay nakatakip sa kabilang tenga upang harangin ang ingingay ng palengke. Tumatawag po ako para kay Doña Perlas Soliman. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. I see. And how did you get my number, Miss Reyes? Tanong ng abogado. Ang boses ay puno ng pagsisiyasat. Ibinigay niya po sa akin. Attorney, kailangan po niya ng tulong. Si Sir Cedro at Ma'am Vanessa. May masama po silang binabalak. Kinukulong po nila si Donya sa sarili niyang bahay. Miss Reyes, those are very serious accusations. Do you have any proof? Meron po. Nire-record ko po ang mga pag-uusap nila. Attorney, maniwala po kayo sa akin. Ang buhay po ni Donya ang nakataya dito. Ang desperadong pakiusap ni Ginhawa. I handle many cases, Miss Reyes. I need something more concrete. Paano ko malalaman na hindi ito isang uri ng panloloko? Napaisip si Ginhawa. Kailangan niya ng isang bagay na magpapatunay. Isang bagay na si Doña Perlas lang ang nakakaalam. At naalala niya ang kwento nito sa kanya isang gabi, noong maayos pa ang lahat. Tanungin niyo po siya. Mabilis na sabi ni Ginhawa. Tanungin niyo po siya kung ano ang pangalan ng una niyang aso noong bata pa siya. Ang isasagot niya ay, Castañas. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Nag-aalala si Ginhawa na ibababa na ng abogado ang telepono. Ngunit nang muling magsalita si Lacan, ang boses nito ay may bahid na ng interes. Sige, makikinig ako. Ibigay mo sa akin ang address at ang numero kung saan kita matatatawagan. Ibinigay ni Ginhawa ang numero ng mumurahing teleponong binili niya para lamang sa layuning ito. Pagkatapos ng tawag, halos manghina ang kanyang mga tuhod sa pinaghalong takot at ginhawa. Nagawa niya. Ang unang hakbang ay nagawa na niya. Sa kanyang opisina, ibinaba ni Lacan Bonifacio ang telepono. Ang isip ay malalim na nag-iisip. Soliman. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Binuksan niya ang kanyang computer at nagsimulang magsaliksik. Hindi nagtagal, nakita niya ang kanyang hinahanap. Isang lumang artikulo tungkol sa isang business dispute. Soliman Corporation versus Bonifacio Enterprises, ang kanyang ama. Ang kasong sumira sa kanilang pamilya. Samantala, nagmamadaling bumalik si Ginhawa sa hasyenda. Dala ang tsa at ilang pinamili bilang patunay. Ngunit pagpasok pa lang niya sa gate, isang malamig na takot ang bumalot sa kanya. May mga lalaking nakauniporme. Nagkakabit sila ng mga bagong CCTV camera sa paligid ng mansyon, sa mga pader, sa mga poste, maging sa mga puno. At nakatayo sa may pinto, pinagmamasdan ng lahat ay si Cedro. Nang makita siya nito, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngangiting nagsasabing, wala kang takas. Gumuho ang mundo ni Ginhawa. Ang munting kalayaang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng pakiramdam na siya ay isang ibon na unti-unting isinasara sa loob ng isang hawla. Gabi na. Nasa loob ng kanyang maliit na kwarto, si Ginhawa. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa siwang ng bintana. Hawak niya ang kanyang maliit na telepono, ang kanyang tanging koneksyon sa labas, ang kanyang tanging pag-asa. Hinihintay niya ang tawag ni Lacan at pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, nagring ito. Mabilis niyang sinagot, ang puso'y tumatalon sa kaba at pananabik. Hello, bulong niya. Ngunit ang boses na sumagot ay hindi ang boses ng abogado na kanyang inaasahan. Iyon ay isang boses na kilalang kilala niya.
Isang boses na nagpapakulo ng kanyang dugo at nagpapalamig sa kanyang mga buto. Ang malamig at mapanuring boses ni Sidro. "Hello, sino to?" Sa kabilang linya, sa kanyang opisina, natigilan si Attorney Lacan Bonifacio. Hindi yon ang boses ng babaeng kausap niya kanina. Iyon ay boses ng isang lalaki. May kapangyarihan, malamig at mapanganib. Agad na nag-init ang kanyang sentido. May mali. "Ay, pasensya na po, wrong number po yata." Mabilis na sagot ni Lacan. Binago ang kanyang boses upang magtunog isang ahente ng call center. "Nag-aalok po sana kami ng bagong credit card. Sorry po sa abala." Walang anumang pag-aalinlangan, ibinaba niya ang tawag. Napasandal siya sa kanyang silya, ang puso'y bumibilis ang tibok. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Ang Hacienda Esmeralda ay hindi na isang tahanan, kundi isang hawlang bakal, at si ginhawa ay nasa loob, kasama ng mga lobo. Samantala, sa loob ng maliit na kwarto, tila nagyelo ang dugo sa mga ugat ni ginhawa. Ibinalik ni Sidro ang telepono sa kanya. Ang mga matay nanlilisik. "Sino yon?" tanong ni Sidro. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Wala po, sir. Wrong number lang po. Nag-aalok po ng credit card." Nanginginig na sagot ni ginhawa. Inuulit ang eksaktong palusot na narinig niya. Tinitigan siya ni Sidro ng ilang segundo. Sinusuri ang bawat galaw, ang bawat pagkurap ng kanyang mga mata. Sa wakas, tumalikod ito. "Siguraduhin mo lang," sabi nito bago lumabas at isara ang pinto ng malakas. Napasalampak si ginhawa sa sahig. Ang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hinahabol ang hiningang ninakaw ng takot. Muntik na. Sobrang muntik na. Alam na niyang hindi na niya maaaring gamitin ang teleponong yon. Ang bawat kilos niya ngayon ay masusi ng binabantayan. Ang hacienda ay naging isang malaking mata. Ang mga bagong kamera ay tila mga buwitreng nakatingin mula sa itaas, naghihintay sa kanyang pagkakamali. Maging ang ibang mga kasambahay ay umiiwas na sa kanya, marahil ay natatakot na madamay, o marahil ay binayaran na para magmanman. Sa gitna ng paghihigpit na ito, kailangan niyang makahanap ng bagong paraan upang makipag-ugnayan kay Doña Perlas at magpatuloy sa pangangalap ng ebidensya. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa florera sa silid ng Donya, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kumuha siya ng isang sariwang puting rosas at inilagay ito sa gitna. Pagkatapos ay lumingon siya kay Doña Perlas at bahagyang tumango. "Ang ganda po ng rosas na ito, Doña Perlas," sabi niya sa ere. Alam na ang audio mula sa kamera ay naririnig. Sariwa. Buhay na buhay. Pagkatapos, kumuha siya ng isang bulaklak na bahagya ng lanta at inilagay sa tabi nito. Ito naman po, mukhang malapit ng malanta. Nakakalungkot. Tiningnan niya ang mga mata ng Donya. Isang bahagyang pagkurap. Nakuha nito ang mensahe. Iyon ang naging simula ng kanilang bagong wika. Isang sariwang bulaklak ay nangangahulugang ligtas, walang panganib. Isang lantang bulaklak ay panganib, mag-ingat ka. Ang paglalagay ng libro sa kanang bahagi ng mesa ay, may bago akong nalaman. Sa kaliwa naman ay wala. Ang kanilang komunikasyon ay naging isang tahimik na sayaw ng mga bagay at senyales, isang lihim na pag-uusap na nagaganap sa harap mismo ng kanilang mga kaaway. Isang gabi, pinahirapan na naman ni Vanessa ang matanda. Nagpatugtog ito ng napakalakas na musikang rock sa tabi mismo ng kama ni Doña Perlas. Ang ingay ay nakakabingi, isang anyo ng mental na torture. "Para naman maging lively ka, Mami. Baka sakaling bigla ka na lang sumayaw dyan." Sigaw ni Vanessa, tumatawa na parang demonyo. Walang magawa si ginhawa kundi ang magmasid mula sa labas. Ang puso'y dinudurog. Ngunit nang umalis si Vanessa upang kumuha ng alak, mabilis na pumasok si ginhawa. Nagpanggap siyang nagwawali sa sulok.
Ngunit ang kanyang telepono na nakatago sa bulsa ng kanyang bestida ay nakatutok sa kama at doon nakuha niya ang isang nakakakilabot na eksena. Bumalik si Vanessa na may dalang hiringgilya. Para masarap ang tulog mo, Mami. Para hindi ka na magising pa. Bulong nito bago iturok ang gamot sa dextrose bag na nakakabit sa braso ng Donya. Ang mga mata ni Doña Perlas ay dahan-dahang pumatak. Ang katawan ay bumigay sa epekto ng gamot. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang mga mata niya ay nakatitig kay Ginhawa. Isang tingin ng pasasalamat at pagtitiwala. Nanginginig na itinago ni Ginhawa ang telepono. Hawak na niya ngayon ang pinakamabigat na ebidensya. Isang patunay ng attempted murder. Kailangan niyang mailabas ito. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Kinabukasan, habang naglilinis ng bodega, nakita niya ang isang lumang kahon ng mga laruan. Mga laruan ni Isidro noong bata pa ito. Sa loob niyo ay isang teddy bear, luma, kupas, at may isang butas sa likod. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Maingat niyang inilagay ang telepono sa loob ng teddy bear sa pagitan ng mga bulak at lumang sapin. Iyon ay isang perpektong taguan. Walang sino man ang mag-iisip na maghanap doon. Nang gabing iyon, habang abala ang lahat sa hapunan, nagpasya si Vanessa na maglinis. Isang bagay na halos hindi nito kailanman ginagawa. Pumasok ito sa bodega. Ang mga matay tila naghahanap ng maaring itapon. At ang mga mata niya ay dumapo sa kahon ng mga lumang laruan. Ano tong mga basura na to? Sabi niya sa kanyang sarili. Kinuha niya ang teddy bear. Tinitigan ito ng may pagkasuklam. Mula sa siwang ng pinto, nanigas si Ginhawa. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang tanging pag-asa ni Doña Perlas ay nasa mga kamay na iyon. Itapon na natin tong basurang to, deklara ni Vanessa at nagsimula siyang maglakad patungo sa basurahan sa labas. Nakita ni Isidro si Vanessa na papalabas ng bodega, hawak ang isang luma at maruming teddy bear. Kumunot ang kanyang noo. Vanessa, ano yan? Don't waste your time with that trash. Sabi niya, ang boses ay iritado. The notary is here. Let's get this over with. Agad na binitawan ni Vanessa ang manika na para bang ito'y nag-aapoy at sumunod sa kanya. Ang isip ni Isidro ay wala sa mga lumang laruan. Nakatuon ito sa nag-iisang bagay na mahalaga. Ang pirma, ang kapangyarihan, ang yaman na matagal na niyang inaasam. Habang naglalakad sila pabalik sa silid ng kanyang ina, isang pamilyar na damdamin ang muling kumulo sa kanyang kalooban. Isang pinaghalong inggit at pagkainis. Mula pagkabata, palagi siyang anino. Anino ng kanyang ama at lalo na anino ng kanyang ina. Si Doña Perlas Soliman, ang alamat, ang henyo sa negosyo. Naalala niya ang araw ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo, magna cum laude. Inaasahan niya ang isang mahigpit na yakap, isang salitang puno ng pagmamalaki. Ang nakuha niya ay isang tapik sa balikat at ang mga salitang, "Congratulations, Isidro. Magaling na simula. But the real world is different. Marami ka pang kailangang matutunan mula sa akin." Palaging may pero, palaging may kulang. Palagi siyang sinusukat sa pamantayan ng kanyang ina. Isang pamantayang imposibleng maabot. At ngayon, habang nakikita niya itong nakahiga, isang inutil na piraso ng laman sa kama, wala siyang naramdamang awa. Ang nakikita niya ay isang gintong trono na sa wakas ay maaari na niyang angkinin. Ito na ang kanyang pagkakataon upang patunayan sa buong mundo at sa sarili niya na kaya niyang higitan ang babaeng lumikha sa kanya. Pagpasok nila sa silid, naroon na ang isang lalaking may bigote, pawisan ng noo, at hindi mapakali ang mga mata. Ang bayarang notaryo. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa ay nakalatag na ang mga dokumento, ang huling habilin at testamento na maglilipat ng lahat ng ari-arian sa pangalan ni Ricardo Isidro Soliman.
Let's do this! Malamig na wika ni Sidro. Lumapit si Vanessa sa kama. May dalang inkpad. Ready ka na ba, Mommy, para sa iyong final act? Bulong nito, puno ng panunuya. Hinawakan ni Sidro ang kanang kamay ng kanyang ina. Malamig ito at walang buhay. Ngunit nang subukan niyang kunin ang hinlalaki nito, isang bagay ang kanyang naramdaman. Isang paglaban. Isang mahinang-mahinang pag-igting ng mga kalamnan. Napatingin siya sa mukha ng kanyang ina. Ang mga mata nito ay bukas na bukas, nag-aalab sa isang apoy na hindi pa niya nakikita dati. Isang apoy ng purong pagkamuhi. Huwag ka nang magmatigas. Gigil na sabi ni Sidro, diniina ng paghawak. Wala ka nang magagawa. Ngunit patuloy na lumaban si Doña Perlas. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan upang pigilan ang kamay ng sariling anak. Sa gitna ng kanilang munting paglalaban, natabig ni Sidro ang maliit na bote ng tinta sa mesa. Tumapon ng itim na likido sa ibabaw ng mga dokumento, lumilikha ng isang malaking mantsa na parang lason na kumakalat sa papel. Damn it! Sigaw ni Sidro, ang kanyang pasensya ay tuluyan ng nawala. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Ginhawa. May dalang pitsel ng tubig. Sa isang kilos na tila aksidente, ngunit puno ng layunin, nadulas ito at natapon ang laman ng pitsel sa ibabaw ng lamesa. Lalong sinisira ang mga nabasang dokumento. Ano ba? Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ginhawa. Ang gumawa nito ay si Sidro. Ang mukha ay namumula sa galit. Peste kang babae ka! Sinadya mo to! Napahawak si Ginhawa sa kanyang pisngi. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. At mula sa kama, isang tunog ang narinig ng lahat. Hindi ito salita. Isa itong ungol. Isang tunog na nanggaling sa kalaliman ng lalamunan ni Doña Perlas. Mahina, ngunit puno ng sakit at matinding galit. Ang mga mata niya ay hindi na nakatingin kay Sidro, kundi kay Ginhawa na may bahid ng pag-aalala. Natigilan ng lahat, maging ang bayarang notaryo ay nataranta at mabilis na nagligpit ng gamit at nagpaalam. Ngunit si Sidro ay nakatayo lang doon, nakatingin sa kanyang ina, hindi makapaniwala. Sa loob ng maraming buwan, wala siyang narinig mula dito. At ngayon, ang unang tunog na ginawa nito ay para ipagtanggol ang isang hamak na katulong. Ang lahat ng galit, inggit at sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay sumabog. Ang pagkakanulo na naramdaman niya ay higit pa sa anumang halaga ng pera. Humarap siya sa kanyang ina. Ang mukha ay isang maskara ng purong kapaitan. Ang boses niya ay mahina, nanginginig, at puno ng lason. Para sa kanya, para sa isang katulong kagagawa ng ingay, bulong niya. Pagkatapos, tumawa siya. Isang tawang walang saya, isang tawang basag. Akala niyo hindi ko alam? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat salita ay isang patalim. Akala niyo maluloko niyo ako habang buhay? Lumapit siya sa kama. Idinuro ang kanyang daliri sa mukha ng babaeng nagpalaki sa kanya. Alam ko ang totoo. Alam kong ampon lang ako. Ang sigaw ni Sidro ay tila kulog na yumanig sa buong Hacienda Esmeralda. Alam kong ampon lang ako. Nakatayo sa sulok, halos hindi humihinga si Ginhawa. Nakita niya ang pagkasindak sa mukha ni Vanessa, ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Doña Perlas, at ang itsura ng isang halimaw sa mukha ni Sidro. Isang halimaw na sinugatan sa pinakamalalim na parte ng kanyang pagkatao. Matapos ang pagsabog na yon, isinugod ni Sidro palabas ng silid si Vanessa. At ang mansyon ay binalot ng isang mabigat at nakakatakot na katahimikan. Walang nangahas na magsalita. Walang nangahas na kumilos. Alam ni Ginhawa na naubos na ang kanyang oras. Ang Sidro na nakita niya ay hindi na lamang sakim sa pera. Isa na itong desperadong tao na handang gawin ang lahat, sunugin ang lahat, makuha lang ang gusto niya.
Ang video sa loob ng teddy bear ay hindi na sapat kung hindi niya ito mailalabas. Hindi na siya maaaring maghintay. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, palihim na bumalik si Ginhawa sa bodega. Nandoon pa ang teddy bear, itinapon sa isang sulok, kinalimutan na matapos ang kaguluhan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang telepono mula sa loob. Kailangan niyang kumilos ngayon, pero kanino siya lalapit? Ang mga kasambahay ay mga aninong takot na magsalita. Ang mga security guard ay mga asong tapat kay Sidro. At pagkatapos, habang nakadungaw siya sa bintana, nakita niya ito. Si Mang Anselmo, ang matandang hardinero na maingat na ginugupit ang mga tuyong dahon sa mga halaman ng rosal ni Doña Perlas. 50 taon na itong naninilbihan sa hasyenda. Mula pa noong mga magulang ng Donya ang nabubuhay. Ang kanyang mukha ay kulubot na dahil sa araw at panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon pa ring sinseridad at kabaitan. Siya na lang ang natitirang pag-asa. Dala ang telepono, dahan-dahang lumabas si Ginhawa patungo sa hardin. Mang Anselmo, mahinang tawag niya. Nag-angat ng tingin ang matanda at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ginhawa, iha. Mag-iingat ka. Mang Anselmo, alam niyo po ang nangyayari, sabi ni Ginhawa. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Kailangan po ng tulong ni Doña Perlas. Kailangan ko pong may maglabas nito. Inilahad niya ang telepono. Nandito po ang ebidensya, ang patunay ng lahat ng ginagawa nila kay Doña. Napatingin ang matanda sa telepono, pagkatapos ay sa malaking bahay, at pagkatapos ay pabalik kay Ginhawa. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Iha, delikado yan. Paano kung mahuli tayo? May sakit ang asawa ko. Kailangan ko ng trabahong ito. Kaya nga po kayo ang nilapitan ko. Pakiusap ni Ginhawa. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Dahil alam kong mahal ninyo si Donya, siya na lang po ang kumakampi sa atin dito. Kung may mangyayaring masama sa kanya, paano na po tayo? Ang mga salitang yon ay tumama sa puso ng matanda. Tumingin ito sa mga rosas na kanyang inaalagaan, ang mga paboritong bulaklak ng Donya. Tumango ito ng dahan-dahan. Ano ang kailangan kong gawin? Mabilis na ipinaliwanag ni Ginhawa ang plano. Kinuha niya ang SIM card at memory card mula sa telepono. Hindi po itong telepono ang dadalhin ninyo, Mang Anselmo. Masyadong halata. Isasalin ko po ang video sa isang USB flash drive, mas madaling itago. Gamit ang lumang computer sa servants' quarters, mabilis niyang isinalin ang mga ebidensya. Inilagay niya ang maliit na USB sa palad ng hardinero. Sa may parke po sa bayan, sa tapat ng simbahan, may lalaking maghihintay doon mamayang 3:00 ng hapon. Attorney Lacan Bonifacio po ang pangalan niya. Ibigay niyo lang po ito sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayo madadamay. Mahigpit na hinawakan ni Mang Anselmo ang USB. Para kay Doña Perlas, sabi nito. Mula sa bintana, pinanood ni Ginhawa si Mang Anselmo na maglakad palabas ng gate. Dala ang isang bayong na puno ng mga pinutol na damo. Sa loob ng bayong na yon, nakatago ang kanilang pag-asa. Isang malaking pag-asa ang umusbong sa kanyang dibdib. Malapit na itong matapos. 3:00 ng hapon, sa isang bangko sa parke ng bayan, nakaupo si Attorney Lacan Bonifacio, nagpapanggap na nagbabasa ng dyaryo. Bawat minuto na lumilipas, tinitingnan niya ang kanyang relo. 3:10, 3:15, 3:30. Walang Mang Anselmo na dumating. Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. May nangyaring hindi maganda. Sa Hacienda Esmeralda, si Ginhawa ay hindi na mapakali. Dapat ay nakabalik na si Mang Anselmo. Bakit wala pa siya? Samamantala, isang anino ang dahan-dahang naglakad pabalik sa mansyon. Hindi ito dumaan sa likod, sa daan ng mga katulong. Dumiretso ito sa harap sa pintuan ng mga amo. Ang mga kamay ni Mang Anselmo ay nanginginig. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pinaghalong pawis at luha. Huminto siya sa tapat ng isang pinto
ang pinto ng opisina ni Sidro. Saglit siyang nag-atubili. Ang kanyang konsensya ay sumisigaw. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang mukha ng kanyang asawang may sakit, ang mga gamot na hindi na nila kayang bilhin. Nanginginig, itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. Agad na bumukas ang pinto. Si Sidro, nakatayo roon, tila inaasahan na siya. Mang Anselmo, sabi ni Sidro, ang boses ay kalmado. May kailangan ka? Walang salitang lumabas sa bibig ng matanda. Itinaas lamang niya ang kanyang nanginginig na kamay at inilahad ang maliit na USB flash drive. Tiningnan ni Sidro ang USB. Pagkatapos ay tumingin siya sa umiiyak na mukha ng hardinero. Isang napakalamig at nakakatakot na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiti ni Sidro ay parang isang siwang sa impyerno. Kinuha niya ang USB mula sa kamay ni Mang Anselmo. Ang kilos ay mabagal at puno ng kahulugan. Magkano ang kailangan mo para sa gamot ng asawa mo? Tanong ni Sidro. Ang boses ay tila pulot na may lason. Sir, umiiyak na sagot ng matanda. Hindi makatingin ng diretso. I will give you double, sabi ni Sidro. Now go, at tandaan mo, wala kang nakita, wala kang narinig. Naintindihan mo? Mabilis na tumango si Mang Anselmo at halos tumakbo palayo. Ang likod ay kuba sa bigat ng kahihiyan at pagkakasala. Sa silid ni Doña Perlas, ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ulan sa labas at ang tunog ng sariling tibok ng puso sa kanyang mga tainga. Mula sa kanyang kama, nakita niyang pumasok si Sidro, hindi na nag-abalang kumatok. Ang ekspresyon sa mukha nito ay isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang nakakatakot na kombinasyon ng tagumpay at purong kalupitan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Sidro. Itinaas lamang nito ang kanyang kamay at ipinakita ang maliit na USB flash drive sa harap ng mga mata ng kanyang ina. Isang kidlat ng pagkaunawa ang tumama kay Doña Perlas. Hindi maaari. Ang mga mata niya ay napuno ng luha. Tumingin siya sa kanyang anak, isang tinging puno ng pakiusap, ng pagmamakaawa. Ngunit ang nakita lang niyang isinukli ay isang malamig at walang kaluluwang pagtitig. Tawagin mo si Ginhawa, utos ni Sidro sa isang kasambahay na dumaan sa pasilyo. Ilang sandali pa, pumasok si Ginhawa sa silid. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Hinahanap si Mang Anselmo. Ngunit nang makita niya ang USB sa kamay ni Sidro, ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Naghahanap ka ba nito? Tanong ni Sidro. Iwinawagayway ang USB. Ang munti mong pag-asa? Ang alas mo laban sa akin? Sir, nauutal na sabi ni Ginhawa. Ang mga binti ay tila babigay na. Alam mo, Ginhawa, na underestimate kita, patuloy ni Sidro. Dahan-dahang naglalakad paikot sa kanya. Akala ko isa ka lang tangang probinsyana, pero may utak ka pala. Ang problema lang, ang katapatan mo ay nasa maling tao. Biglang bumukas ang pinto at itinulak papasok si Mang Anselmo, nanginginig at umiiyak sa isang sulok. Papatawad, Hawa. Patawad. Huwag kang humingi ng tawad sa kanya, sabi ni Sidro. Ginawa mo lang ang tama. Pamilya ang inuna mo, hindi tulad ng iba dyan. Humarap siyang muli kay Ginhawa. You see, sa mundong ito, lahat may presyo, maging ang katapatan. At ikaw, wala kang maiaalok kundi ang iyong walang kwentang serbisyo. Inilagay ni Sidro ang USB sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Sa harap mismo ni Ginhawa at sa harap ng nanlalaking mga mata ni Doña Perlas, binali niya ito. Ang tunog ng nabasag na plastik ay tila isang putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. Ayan, sabi ni Sidro. Ibinabato ang mga basag na piraso sa sahig. Tapos na ang laro. Bumaling siya kay Ginhawa. Ang mga mata ay nag-aapoy. You're fired. Lumayas ka sa pamamahay na ito ngayon din.
At subukan mong magsumbong. Subukan mong magsalita. Kahit isang salita lang sa pulis o kahit kanino. At sisiguraduhin kong ang pamilya mo sa probinsya ang magbabayad. Maliwanag? Napaluhod si ginhawa. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa babaeng iiwan niya sa kamay ng mga halimaw na ito. Tumingin siya kay Doña Perlas. Patawad po, Doña. Sinubukan ko po. Si Vanessa, na kanina pa tahimik na nanonood sa isang sulok, ay lumapit at naghagis ng ilang gusot na pera sa sahig. Sa harap ni ginhawa, pamasahe mo. Huwag ka nang babalik. Kinaladkad ng mga security guard si ginhawa, palabas ng silid, palabas ng mansyon, at itinulak palabas ng malaking tarangkahan. Ang malakas na pag-ulan ay agad na bumasa sa kanyang damit. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Sa loob ng silid, naiwan ang katahimikan. Si Mang Anselmo ay umiiyak pa rin sa isang sulok. Si Sidro ay nakatayo na, parang isang hari na nanalo sa isang digmaan. At si Doña Perlas, sa kanyang kama, ay ipinikit ang kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Dala ang lahat ng bigat, lahat ng sakit, lahat ng pangarap na nawasak. Sa sandaling iyon, ang huling sinag ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay tuluyan ng namatay. Lahat ay nawala. Ang kadiliman ay bumalot sa kanya at sa unang pagkakataon, sumuko na siya. Ngunit sa labas ng gate, sa gitna ng bumubuhos na ulan, hindi umiiyak si ginhawa. Ang kanyang mukha ay basang-basa, ngunit ang mga mata niya'y hindi lumuluha. Mayroon itong determinasyon, isang nagbabagang galit. Dahan-dahan, idinukot niya ang kanyang kamay sa lalim ng kanyang bulsa. Naramdaman niya ang malamig na metal doon. Mahigpit niyang hinawakan ito. Mula sa kanyang palad, kuminang sa ilalim ng ilaw ng poste ang isang maliit at ordinaryong susi. Ang pagbuhos ng ulan ay tila walang katapusan. Sa loob ng isang maliit at hindi kapansing-pansing coffee shop sa kabilang bahagi ng bayan, ang amoy ng kape ay nagbibigay ng kaunting init sa malamig na hapon. Sa isang mesa sa pinakasulok na bahagi, malayo sa mga mata ng iba, isang tasa ng mainit na tsokolate ang halos hindi nagagalaw. Nakatitig si Attorney Lacan Bonifacio sa babaeng kaharap niya. Si ginhawa, basang-basa pa rin ang mga dulo ng kanyang buhok. Ang kanyang damit, bagamat simple, ay malinis na. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata. Wala na roon ang takot at pag-aalala. Ang naroon ngayon ay isang kalmadong determinasyon, isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang unos. I'm sorry, Hawa, basag ni Lacan sa katahimikan. I waited, pero walang dumating. I tried to call you, but your other phone was... Nasa kanila na po iyon. Putol ni ginhawa. Ang boses ay matatag. At ang USB, sinira na rin po niya. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Lacan. So, it's over. Wala na tayong ebidensya. Iyon ang konklusyong kinatatakutan niya. Ang katotohanang nagpabigat sa kanyang dibdib mula pa kaninang hapon. Ngunit umiling si ginhawa. Hindi po, attorney. Kumunot ang noo ng abogado. Anong ibig mong sabihin? Alam ko pong mangyayari ito. Mahinang sabi ni ginhawa na tila inaalala ang mga nagdaang araw. O mas tamang sabihin na, naghanda po ako sa posibilidad na mangyari ito. Hindi kita maintindihan, Hawa. Si Mang Anselmo po, panimula niya. Napansin ko na po siya nitong mga nakaraang linggo. Ang lungkot sa kanyang mga mata tuwing tinitingnan niya ang mga gamot ng kanyang asawa. Alam kong kailangan niya ng pera. Alam kong mahal niya si Doña Perlas, pero alam ko rin pong mas matimbang ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni ginhawa. Ang eksena sa hardin. Flashback. Sa hardin, habang ibinibigay ni ginhawa ang USB kay Mang Anselmo, isang bahagyang pag-aalinlangan ang kanyang ginawa. Ang ibinigay niya ay isang mumurahing USB na binili niya sa bayan. Naglalaman iyon ng mga kopya ng audio recording.
sapat para maging kapani-paniwala, ngunit hindi ang pinakamahalagang ebidensya. Ang video. Ang ibinigay ko po kay Mang Anselmo ay pain attorney, isang panubok. Pagpapatuloy ni Ginhawa, ang boses ay puno na ng kumpiyansa. Inaasahan ko na pong magkakaroon siya ng pag-aalinlangan. Inasahan ko pong susubukin siyang suhulan ni Sidro. Ang kailangan ko lang ay kumpirmahin iyon. At ngayong hapon, kinumpirma na nila. Ipinakita nila kung gaano sila kadesperado at kung gaano sila kadaling magtiwala sa kanilang pansamantalang tagumpay. Napangangasilakan. Ang babaeng akala niya ay isang simpleng katulong na puno ng takot ay isa palang matalinong estratehista. Ang paghanga ay mababasa sa kanyang mga mata. Kung ganoon, ang totoong ebidensya, nasaan? Ngumiti si Ginhawa sa unang pagkakataon, isang maliit, ngunit makahulugang ng ngiti. Nasa pinakaligtas na lugar po sa buong mundo, attorney. Isang lugar na hinding-hindi nila gagalawin o pag-iisipang tingnan man lang. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang bagay na kanina pa niya mahigpit na hawak. Hindi ang susi, isang bagay na mas maliit pa. Isang micro SD card. Pero paano mo nakuha yan? Tanong ni Lakan. May isang bagay po si Sidro na kinatatakutan at nirerespeto ng higit sa lahat, paliwanag ni Ginhawa. Ang alaala ng kanyang ama. Flashback. Isang gabi. Ilang araw bago ang insidente. Habang naglilinis si Ginhawa sa silid ni Doña Perlas, maingat niyang kinuha ang malaking silver-plated na picture frame sa bedside table. Ang larawan ng yumaong Don Soliman, sa ilalim ng makapal na felt backing nito, gumawa siya ng isang maliit na hiwa. Doon niya isinuksok ang micro SD card. Ito ang tunay na kopya, ang high-definition na video ng ginawang pag-iniksyon ni Vanessa. Nandoon lang po iyon palagi, attorney, sa tabi mismo ng kama ni Doña Perlas. Binabantayan siya ng kanyang yumaong asawa. At ngayon, kailangan na nating kunin. Tumayo si Lakan. Ang isip ay mabilis na nagpoproseso. Ang pagkabigo kanina ay napalitan ng adrenaline. Pero pinalayas ka na. Paano ka makakabalik sa loob? Iyon ang sandaling inilabas ni Ginhawa, ang maliit na susi. Ito po ang susi sa lumang pinto sa hardin sa likod. Ang pinto papunta sa dating servants' quarters. Matagal na po itong hindi ginagamit. Ipinagkatiwala po ito sa akin ni Doña Perlas noon para daw kung may emergency. Sa tingin ko po, ito na ang emergency na yon. Napatingin si Lakan mula sa micro SD card patungo sa susi at sa wakas sa determinadong mukha ni Ginhawa. Ang plano ay nabubuo na sa kanyang isipan. Mapanganib, ngunit posible. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang numero na hindi rehistrado. Nag-aalangan, sinagot niya ito. Hello? Attorney Bonifacio? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang source mula sa loob ng City Hall. May balita ako para sa'yo. Isang Ricardo Sidro Soliman ang nag-file ng petition for guardianship. May emergency hearing na magaganap para ideklarang legally incompetent si Doña Perlas Soliman. Kailan? Mariing tanong ni Lakan. Sa loob ng 48 oras. Ibinaba ni Lakan ang telepono. Tumingin siya kay Ginhawa. Wala na tayong oras. Kailangan nating kumilos. Ngayon na. Mayroon tayong isang pagkakataon. Isang gabi. Kailangan nating makuha ang frame na yon bago mag-umaga. Sabi ni Lakan, ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Habang minamaneho niya ang sasakyan sa isang madilim na kalsada. Sa tabi niya, si Ginhawa ay nakatingin sa labas, pinagmamasdan ng mga pamilyar na puno na nagbabadya ng kanilang paglapit sa Hacienda Esmeralda. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at determinasyon. Ito na ang gabi ng pagtutuos. Ang unang bahagi ng plano ni Lakan ay nagsimula 1 oras na ang nakalipas. Isang tawag sa telepono. Flashback,
Sa loob ng hasyenda, nagkakasiyahan sina Sidro at Vanessa. Ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay. Biglang tumunog ang telepono ni Sidro, isang emergency call mula sa kanyang top legal counsel sa Soliman Corp. Sir Sidro, may problema tayo. Malaki. Ang board of directors mula sa Singaporean investors ay nagpatawag ng biglaang emergency meeting. May issue daw sa acquisition na pinirmahan ninyo last week. They are threatening to pull out everything. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagkasindak. Isang pagkasindak na perpektong itinanim doon ni Lacan na siyang nagpakalat ng pekeng impormasyon sa isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang source sa loob ng korporasyon. Ang bilyon-bilyong pisong nakataya ay sapat na upang mataranta si Sidro. What? That's impossible! Sigaw niya. Vanessa, let's go! We need to go to the office now. Ang kanilang pag-alis ay ang hudyat na hinihintay ni Lacan at Ginhawa. Ipinark ni Lacan ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada, ilang daang metro mula sa likurang pader ng hasyenda. Ang tanging ilaw nila ay ang buwan. Handa ka na? Tanong ni Lacan. Tumango si Ginhawa. Ang mga mata ay nakatuon sa matataas na pader sa kanilang harapan. May isa pa po tayong kakampi sa loob, si Aling Nena, ang kusinera. Galit din po siya sa mga ginagawa ni Vanessa. Ilang minuto ang nakalipas, isang maliit na ilaw ang kumislap ng 3 beses mula sa bintana ng kusina. Iyon na ang senyales. Ligtas nang pumasok. Gamit ang susi na nanginginig sa kanyang kamay, binuksan ni Ginhawa ang kinakalawang na trangka ng pinto sa hardin. Ang tunog niyon ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Maingat silang pumasok, gumagapang sa dilim. Iniiwasan ang mga sinag ng ilaw mula sa mga security post. Nakahinga sila nang maluwag nang makarating sa kusina, kung saan naghihintay si Aling Nena. Mag-iingat kayo, bulong nito. Umiikot ang mga gwardiya kada 15 minutos. May 2 nakapwesto malapit sa hagdanan paakyat sa silid ni Donya. Ang bawat segundo ay mahalaga. Sumenya si Lacan at nagsimula silang kumilos. Habang si Aling Nena ay nagkunwaring nagtimpla ng kape upang lituhin ang isang gwardiya, si Ginhawa naman ay gumapang sa pasilyo. Ang bawat galaw ay kalkulado. Nang makarating siya sa paanan ng malaking hagdanan, natigilan siya. Isang gwardiya ang nakatayo doon, nakatalikod, kausap ang isa pa sa radyo. Walang daan. Napahawak si Ginhawa sa kanyang dibdib. Paano sila makakalusot? Bigla, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa direksyon ng kusina. Sinundan ng sigaw ni Aling Nena. Aray! Natapon ang mainit na kape. Agad na lumingon ang gwardiya at nagmamadaling tumakbo patungo sa kusina upang tumulong. Iyon na ang pagkakataong kailangan ni Ginhawa. Mabilis ngunit walang ingay. Umakyat siya sa hagdan, ang puso'y nasa kanyang lalamunan. Nang marating niya ang pasilyo sa itaas, ang pintuan ng silid ni Doña Perlas ay nakasara. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pagpasok niya, ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng life support machine. Sa dilim, nakita niya ang anyo ng kanyang amo, hindi gumagalaw. Ngunit nang lumapit siya, nakita niya ang mga mata nito. Bukas, gising at naghihintay. Donya! Bulong ni Ginhawa, ang mga luha ay nagsimulang mamuo. Nandito na po ako. Isang pagkurap mula sa mga mata ng Donya, isang pagkurap na puno ng pasasalamat at pag-asa. Mabilis na lumapit si Ginhawa sa bedside table. Nandoon ang picture frame, malamig at mabigat. Gamit ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa, maingat niyang sinimulang tanggalin ang backing nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagmamadali. Come on! Come on! Bulong niya sa sarili. Nang sa wakas ay matanggal niya ito, naroon ang kanyang hinahanap. Ang maliit at itim na micro SD card, ligtas at hindi nagalaw. Kinuha niya ito
at mahigpit na ikinuyom sa kanyang palad. Sa wakas, hawak na niya ang kanilang kalayaan. Binalik niya ang frame sa dati nitong pwesto at dahan-dahang humalik sa noo ni Doña Perlas. Babalik po ako, pangako. Tumalikod na siya at handa nang umalis nang biglang may narinig siyang isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang ugong ng isang paparating na sasakyan sa driveway. Mula sa bintana, nakita niya ang mga ilaw ng sasakyan ni Isidro. Masyadong maaga. Umuwi sila ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Nataranta si Ginhawa. Wala na siyang daan palabas. Ang tanging ruta pabalik ay ang dinaanan niya kanina. Ngunit sa ilang segundo lamang, papasok na si Isidro sa bahay. Siya ay natrap. Alam ni Ginhawa na naubos na ang kanyang oras. Walang nangyari na ang plano nila ay bumalik ng ganoong kaaga, si Isidro. Sa loob ng ilang minuto, darating siya sa kwarto. Mabilis siyang nag-isip kung saan siya pupunta. Tumingin siya sa paligid at nakita ang aparador sa gilid ng silid. Mabilis siyang pumasok sa loob at isinara ang pinto. Habang naririnig niya ang yapak ni Isidro sa labas, nagdarasal siya ng tahimik. Huwag mo na sanang makita, pakiusap. Pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Naririnig niya na binubuksan na ni Isidro ang pinto ng silid. Mami, nasaan ka? May sorpresa ako sa'yo. Sabi niya. Alam ni Ginhawa na sinisigawan niya ang ina. May hindi magandang mangyayari kaya binuksan niya ang pinto at nakita niya si Isidro na malapit ng maghiwa gamit ang matalim na kutsilyo. Itigil mo yan! Sigaw niya kay Isidro. Nabigla si Isidro at nagulat na nakita si Ginhawa. Nabitawan niya ang kutsilyo at sinabing, "Anong ginagawa mo dito? Akala ko, pinaalis na kita. Guardia, dumating ka rito at dakpin si Hawa." Nang malapit nang magtagpo ang pulis, narinig ni Attorney Lacan Bonifacio at ng pulis ang sigawan at nakarating doon para iligtas si Ginhawa at Doña Perlas. Nang makita ni Isidro si Attorney Lacan Bonifacio ay nagalit siya. Ano ang ginagawa mo dito? Galit na sigaw ni Isidro. Sinabi ni Attorney Lacan Bonifacio na pumunta siya doon upang magbigay hustisya para kay Doña at para sa mga pinagdaraanan ni Doña Perlas sa buong kasaysayan niya. Sinabi ng isang pulis, "Ikaw ay dinakip dahil sa pag-abuso sa iyong sariling ina. Si Vanessa Dama Fuentabella ay ikinulong din dahil sa pagtulong kay Isidro sa ginawang krimen laban sa kanyang ina." Galit na galit si Vanessa. Ito ay kasalanan mo, Isidro. Kung hindi ka desperado para sa pera na ito, hindi sana tayo nasa sitwasyong ito ngayon. Ikaw ang sala rin dito. Isinalaysay rin ni Attorney Lacan Bonifacio na nais ni Doña Perlas na itaguyod si Ginhawa na maging anak niya dahil sa kanyang katapatan at pagmamahal. Lumaki ang galit at inis sa mukha ni Isidro. Ikaw na lang ba ang palaging panalo sa akin? Hindi ako anak, kaya hindi mo ako mahal? Ang lahat ng ito ay dahil ako ay ampon lamang. Tumahimik ka na! Sigaw ni Attorney Lacan. Itinigil ng pulis si Isidro at dinala si Isidro at Vanessa sa istasyon ng pulis. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Si Doña Perlas ay may nakasulat na gusto niyang sabihin sa isang aparato at ginawa ito para sa lahat. Sa tanang buhay ko, ipinagkatiwala ko ang lahat ng aking yaman sa aking nag-iisang anak. Ngunit hindi ko akalain na papatayin nila ako dahil sa pera. Ako ay labis na nasiyahan na si Ginhawa na itinuturing kong parang isang tunay na anak ang makapagliligtas sa akin. Ilang buwan ang lumipas. Ang hangin sa Hacienda Esmeralda ay nagbago. Ang dating mabigat at puno ng takot na kapaligiran ay napalitan ng isang payapang katahimikan na hinahabi ng huni ng mga ibon at halakhak na matagal nang nawala. Sa hardin, kung saan ang mga rosas ni Doña Perlas ay namumukadkad ng masigla, isang panibagong tanawin ang madalas na makita. Si Doña Perlas nakaupo sa kanyang wheelchair.
ay dahan-dahang ginagabayan ni Ginhawa sa kanyang mga sesyon ng physical therapy. Ang paggaling niya ay mabagal ngunit sigurado. Ang dating walang buhay na mga kamay ay nagsisimula nang magkaroon muli ng lakas. Ang mga salitang dati nakakulong sa kanyang isipan ay unti-unti nang humahanap ng daan palabas. Ang gunting, Hawa. Mahinang utos ni Doña Perlas. Ang boses ay medyo garalgal pa ngunit malinaw. Maingat na inabot ni Ginhawa ang maliit na pruning shears. Nanginginig pa ang kamay ng Donya habang sinusubukan nitong gupitin ang isang tuyong sanga. Si Ginhawa ay nasa tabi lamang niya. Ang mga kamay ay nakaalalay ngunit hindi nakikialam. Nagbibigay ng suporta at kumpiyansa. Sa di kalayuan, si Mang Anselmo ay tahimik na nagdidilig ng mga halaman. Matapos ang lahat, pinili ni Doña Perlas na panatilihin siya. Nakita niya sa mga mata ng matanda hindi ang kasamaan, kundi ang desperasyon ng isang asawang nagmamahal. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay isang regalong ibinibigay hindi para sa iba, kundi para sa sariling kapayapaan. Nagtama ang kanilang mga mata, isang bahagyang tango mula kay Doña Perlas at isang tingin na puno ng habambuhay na pasasalamat at utang na loob mula sa matandang hardinero. Mas maganda ka pa sa mga bulaklak na yan, anak, sabi ni Doña Perlas, nakangiting nakatingin kay Ginhawa. Ang salitang anak ay hindi natunog banyaga sa pandinig ni Ginhawa. Isang linggo matapos makulong sina Sidro at Vanessa, formal na sinimulan ni Doña Perlas sa tulong ni Lacan ang proseso ng pag-aampon. Siya na ngayon si Ginhawa Reyes Soliman, hindi sa papel, kundi sa puso. Matagal na siyang pamilya. Makalipas ang isang linggo, isang simple, ngunit makahulugang pagtitipon ang naganap sa pangunahing bulwagan ng hasyenda. Inilunsad ang Gunita Foundation, isang organisasyong itinatag ni Doña Perlas bilang parangal sa kanyang ina. Ang layunin nito, tulungan ang mga matatandang inabandona at biktima ng pang-aabuso. Ang yaman na muntik nang sumira sa kanila ay siya na ngayong magbibigay ng bagong pag-asa sa iba. Nakatayo sa harap, si Ginhawa ang nagbigay ng pambungad na pananalita. Ang dating mahiyain na dalaga ay puno na ngayon ng isang tahimik na kumpiyansa. Ang tunay na pamilya po ay hindi laging nagsisimula sa dugo, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Doña Perlas at kay Lacan na nasa unang hanay. Ito po ay nagsisimula sa isang desisyong magmalasakit, maging tapat, at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Iyon po ang diwa ng Gunita Foundation, ang diwa ng aming bagong pamilya. Si Lacan ay nakatayo sa gilid, nakangiti habang pinapalakpakan ng mga panauhin si Ginhawa. Ang relasyon nila ay namukadkad kasabay ng mga rosas sa hardin. Ang pagiging abogado ay naging pagkakaibigan, at ang pagkakaibigan ay dahan-dahang nagiging isang mas malalim na bagay. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa veranda, dumating si Lacan na may dalang isang pumpon ng puting bulaklak. Para sa'yo, Hawa, sabi niya, bahagyang nahihiya. Salamat, Lacan, hindi ka na sana nag-abala. Sagot ni Ginhawa, ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namumula. Naupo si Lacan sa tabi niya. Hindi iyon abala. Masaya akong makita kang masaya. Masaya akong makitang nagbabalik na ang nangiti sa hasyenda na ito. Dahil sa'yo ang lahat ng ito, Lacan, hindi namin ito magagawa kung wala ka. Pareho tayong lumaban, Hawa, sagot niya, at sa isang iglap, ang kanilang mga kamay ay nagtagpo. At masaya akong kasama ka sa laban na ito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa katahimikan, isang pangako ng isang magandang hinaharap ang nabuo. Nang papalubog na ang araw, ang kalangitan sa ibabaw ng Hacienda Esmeralda ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at ginto. Si Doña Perlas ay nasa kanyang wheelchair sa veranda.
Isang kumot ang nakabalot sa kanyang mga binti. Sa kanyang kanan ay si Ginhawa. Nakatayo sa kanyang likuran si Lakan. Tahimik nilang pinanood ang paglubog ng araw. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Ang kapayapaan sa pagitan nilang tatlo ay sapat na. Napangiti si Doña Perlas, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Sa kanyang paglalakbay, nawalan siya ng isang anak na nagmula sa papel at kasinungalingan, ngunit natagpuan niya ang isang pamilyang binuo sa pundasyon ng katapatan, tapang at pag-ibig na walang hanggan. Ang Hacienda Esmeralda ay hindi na isang simbolo ng yaman, kundi isang tahanan. Sa wakas, isang tunay na tahanan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapaalala sa atin na ang pinakamadilim na gabi ay palaging sinusundan ng pinakamaliwanag na umaga. Ipinakita sa atin ng kapalaran ni Doña Perlas at ng katapangan ni Ginhawa na ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa dugo, kundi sa puso. Ang kasakiman ay maaring magtayo ng mga pader, ngunit ang pag-ibig at katapatan ay palaging makakahanap ng paraan upang wasakin ang mga ito at magtayo ng isang tunay na tahanan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan kayo at may napulot na aral sa kwento nina Doña Perlas, Ginhawa at Lakan. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang naging kapalaran? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.